Yo, Kulto Kultura Podcast. Ay, kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yun yung music mo. Yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. Yo, welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang Batas, yo. Yeah. Magandang araw sa inyo o magandang gabi. Sa akin, good morning ngayon. Kagigising ko lang. Wala pang kahit ano. As in, bago ko simulan yung araw ko, habang tulog pa yung mga tao, naisip ko, tangina, gawin ko na nga itong isa. Yeah. So, yeah. Antonym versus Freak. Etong Antonym, mapapanood ko na rin sa wakas. Matagal kong hinihintay na mapanood ko siya. Hindi ko pa napapanood. Yun lang. Game na. Tangina. Wake and bake, yo. Wala rin akong idea sa kalalabasan ng battle. Hindi ako nagbasa ng comments. Panoorin ko lang. Enjoyin ko lang. No? Kaya nang sinabi ko nung huli, pare masyado tayo nagiging seryoso sa pagiging critic dito na nakakalimutan na ng ibang tao yung fun part. No? Supposed to be fun, yo. Gotta keep it fun. Hindi ko na makakalimutan. Tagal. Yun siya. Nakaka-excite yung mangyayaring event since para nga siyang big stage pa rin yung ambience niya, yung vibe niya. Well, lagi naman at hindi na siguro mawawala yung kaba at excitement. Sana matuwa kayo sa mga ibibigay naming mga lines, mga multi kasi si Freak sa pagkakaalala ko parang nagsislant rhyme din. Si Anthony, yung style niya, galing siyang spoken word poetry. So inaasahan ko na may pagka talagang matalas na makata yung magiging dating niya ngayon. Ako naman, wala naman akong ginawang adjustment o wala akong binago sa style ko. Tinutuloy ko pa rin kung ano yung nasimulan kasi nga sinusubukan ko siya maging effective. Yun si Freak, ano siya old school na ang balita ko din, ano siya magaling siya sa music. So sana matranslate niya yun sa battle rap. Talagang pag bumattle siya, mapapansin mo yung pagka intricate ng rhyme schemes niya, naka-multis, syllabic, may paminsan-minsan din siyang wordplay na epektibo, nagjo-jokes din paminsan-minsan sa gitna ng rounds. Yun, tinignan ko, pinanood ko yung mga battles niya and somehow may mga nakukuha naman akong angulo na pwedeng gamitin para sa battle na to. Nilista ko na kagad yung mga angulo na pwede kong gamitin para which is pwede kong gamitin na pwedeng nagamit na pero pwede kong bigyan ng bagong twist. Yan, Freak, sana naghanda ka rin ng maayos or kung pwede mas maayos kaysa sa paghahandang nagawa ko. At sana mapakita natin sa kanila na deserve natin yung spot na to. Deserve natin mag-flip top. Respeto sa'yo, tol. Sobrang fan din ako ng ginagawa mo, ng style mo. Isa ka sa mga mahirap kalaban dito sa liga. So yeah, siguro laro tayo mamaya doon sa stage. Doon na lang tayo magbakbakan. Pero yun nga, respeto sa iyo and good luck sa atin. Sana matawid natin ng maayos. Magandang performance lang, masaya na ako. Yeah, ako rin. Masaya ako para sa sarili ko. Kung maganda performance yun. March 21 yung Langit Lupa.
Flip Top Zoning 20, nandito ngayon, Match Point Sports Bar, Mandaluyong City. Pangalawang laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Lahat ng bumiyahe na malayo para sa event natin ngayon. At syempre sa lahat ng supportan tunay, live at online. Iba pa rin pag live. Flip Top magingay para sa parating natin laban. Shoutout sa lahat mga represent collab natin. Real Jokes Clothing, High Minds, Black Manila, Hype Beat, Crown Manila, at lahat na rin ng iba. Flip Top Beer, tikman nyo yan. Sa kanan ko, galing pang mataas na kahoy, Batangas, para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Anthony. Shoutout sa linya-linya, sa Box and Dose, Killions, Hypebeat, Safe House, Edge Clothing, kay Christina Mariscao, at saka kay Boss Yal Sean. Mamaya na. Shoutout sa Linya-Linya, shoutout sa Killions, shoutout sa mga ibang tropa natin dito na represent Shoutout collab sa- din. At sa Shoutout kaliwa ko sa naman, Linya-Linya. Das Macavita Ano ko lang ngayon si Ali dahil nag-post siya ng meron siyang bagong plaka, no, Me Against the World. So favorite ko yun. Kayo, anong paborito niyo Tupac na album? Pero ako Me Against the World, alam mo yun. Kumbaga, syempre minsan nag-iiba eh. Minsan mas gusto ko Machiavelli. May mga times mas gusto ko Me Against the World. Pero sa mas madaming okasyon, mas gusto ko talaga ang Me Against the World. Yun. Parang gusto ko sabihin na mas reasonable pa yung galit niya doon. Alam mo, kumbaga mas sa tamang pa. Basta, yung kung paano siya nag-isip ng lyrics sa Me Against the World, mas trip ko. Siyempre, production. All eyes. Pero, yung balance niya. Yun. Siguro dahil double album, double CD din yung All Eyes, so medyo kumbaga ang haba pakinggan. Yung Me Against the World, saktong-sakto. Parang isa lang siniskip ko doon kung di ako nagkakamali. Yung hindi ko siya pinapakinggan eh. Kanya hindi ko alam yung lyrics masyado ng kantang yun. Pero yun, mas trip ko yung mga kanta doon. Represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Freak. So shoutout sa'yo, Ali. Tomat, Astang area. Tara. Nanalo ng coin toss si Antonym. Pinili niya mauna si Freak. Tig 2 minuto. Dapat pakinggan natin to. Unang banat, zoning 20, Freak. Zoning, game! Isa na namang modus MC ang kabaro na matagal nang nababad at nasabon sa laro. Baka hindi kita matansya kasi kailangan pa rin ang kusot ng kanyang suot na skills. Nakadikit pa rin ang mantya. Gamit 2 kong kamay, babanlawan ng suntok. Ako si Manny in the ring. Para sa TF, malinis kong isasampay bangkay nito. Parang money laundering. Tonying in this bitch na nanghuhusga. Tapusin na yan para walang imik. Mga namuhunan at merong taya, sino ba ang bet? Malamang ako sa make them proud. Tong feeling big fish ay matutusta. Tasihimayin kaya walang tinik. Sa aking lalamunan kapag minuya. Sahog sa pakbit. Ganun pag ako ang nag-break it down. What's up, Loons? Panay payabang ng pinag-aralan. Tingin niya sa Flip Top Law School. Well, this is Kanye na dropout pero top-notcher sa bar exam ng hip-hop old school. Itataga ako sa bato na ang kinalawang na talim mas madaling makapaslang, wag kang maangas. Ito'y itak ng Etivac sa mataas na kahoy at balisong daw ng Batangas. Natupad ang pangarap nung nakapag-wish. Kanyang lumang palabas.
Kasamukhang umangkas lang. Pwes Rolando Mendoza pag ako sumampa ng bus. Street cred yun ang wala ka. Na matagal mo ng ambisyon. Kaya from spoken word, pasukin ang mundo ng real G's ang naging mission. Maling desisyon. Kumatay ng konyo ang makikita sa aking vision. Kamandag ng rapper na galing sa ghetto versus tiga subdivision. Oh, walong angles pa lang ang ginamit. Baka magtaka kung ba't ganun. Ito kasi ay pen game ni BJ Penn sa loob ng octagon. Kung saan kaluluhod at hahalik habang hilo. Kaya di masyadong matanto. Nakasabay ng pagtunog ng bell ay may referee na sumisenyas ng ganto. KO. Epekto ng 1-2 combinations na rekta sa bodega at panga. Kontra 4 bars na ang taga-lumanding at sa tuwing madali kong iiwasan na may uppercut pa nga. And even if I'm hitting below the belt, pati na yon bilang pa rin sa puntos. Kasi wala ka namang bayag. Paano mo yun iindahin? Oh, MMA, ayaw mo. Mas gusto mo kasi sa bunutan. Payag ako. Dala ka pa tiyani. Papalagto maski sa bunutan. Tugtuwa naman kayo. Pinakita ko lang na sa anumang aspeto ako'y lamang. Sa isa na namang luni, multi, wannabe na ang unang nakuwang respeto ay kay Badang. F for double EK. 5 letra at malabong di mapansin ang acronym ng Filipino realest MC ended up king na opposite ng antonym. Faggot. Magpulbo ka, pawis ka na. Shoutout kay Freak. Ang ganda rin ng presentation, praktisado. Maganda yung delivery, cadence. Pero substance-wise, parang 2 points lang ang para sa lumanding ng solid. Yung sumampa ng bus tsaka yung paano mo yun iindahin, no? Below the belt. Astig pero kumbaga ano ba? May mga ibang ang ganda sana nung intention pero dahil sa pagkaka-construct ng punchline hindi ganun kalakas yung impact dahil siguro hindi yung pinakasalita yung ginawang rhyme sa dulo, no? Nagmamatter sa akin nagmamatter siya ewan ko sa iba kung hindi masyado nagmamatter yung ganun pero sa akin yung placement nung keyword na yun sa line malaking factor siya sa kung paano siya magiging mas effective. Pero yun yung akin. So, bigyan ko 2 points si Freak. Yun. Pero shoutout kay Freak. Maganda yung kumbaga yung rap, yung overall rap niya. Solid yun. Napanood mo pala yung break it down namin ni Looney. Salamat, pare. Nakakalugod naman. May dahilan kung bakit ako nandun at may dahilan din kung bakit nanonood ka lang. Flip top game! Itong freak dito sa Manda, makakapili ng portal hanggang majiji ng formal. Ang bagsik palaging talo, nakakadiri kang mortal. Gets nyo yung antonym sa freak? Para magsisi ng pasimple, mas maigi ng bulgar. Ito yung antonym sa freak, mananatili kang normal. Kaya nagpapasalamat siya ng todo, boss. Kahit yung standing puro loss. Galing si boss sa Germany, ako yung pasalubong niya na Holocaust. Kaya what's up? Noel Aro? Aro? Taong tabon kang walang yaka. Buong angkan mo ang patunay na yung apelyido na mamana. Kaya pala proud na old school. Tulad ng iba, kahambugan niya labis rin. Gangster, alam mo tawag sa'yo ni Francis M? Cancer!
Unang battle niya sa battle rap versus Saint Ice. Saint Ice yun Tapos English conference. Why oh why? Panay basketball yung reference, parang may random fandom kay Clarkson, kay pas yung injuring matatamo dito ay lifetime ang supply. Kaya wag kang malumbay, di na to mawawala sa'yo freak, na parang ride or die. Kaya papasakan ng pasakit. Ayos lang, gagawing Dalmatian tong mahina naman sa English 101. Kinalaban niya si Saint Ice kasi gusto niyang patunayan dun sa Ice na siya ay cooler. Lakas. Sinilid tuloy sa Ice chest. Sa furnace ni Fernie naging ashes. Yung blazer ni Blaser ginawang life vest. Fourth battle to in your lifetime. Saling pusa ka pa rin sa matches. Kung nalunok mo yung katotohanan, pues ngayon mo madadigest. Ako rin naman. Solid. Shoutout sa'yo, Antonym. Nung sinabi ni Boss Arik na kalaban ko si Freak, inakala ko Rina Sanchez. Ngayong unda, suot ng black dress, tanggal ng spine, gawin niyang backless. Napakalaki mong talunan, bungee jumping, walang harness. Ultimo si Arik na atheist na sasabihan ka ng God bless. Sa music, slant rhymer, battle rap lang daw ay side quest, pues. Mag-aakapela itong freak, wala ng beat, heartless. Halimaw ang pinili, wild guess. Sumakto pang October, Barfest. Level down version ka ni Harlem Boy, kasi ikaw si Harmless. Nandyan si MR, Vitrum tulala. Buong mula Etivac, kinakamusta ka? Halos mapaus-paus ka na, kinakapos na nga, pinapatos ka pa. Inaalipustan na boss, tapos galos-galos na siya. Magtatapos sa los, tapos ang danyos nakapusta pa. Ano na freak? Kamusta na? Maling-mali ang husga niya. Ano na freak, make them believe kayo na tatagos ka nga. Tapos na ba? Hindi pa. Ito yung battle na maririnig nyo siyang isigaw ang hikbe. Iligaw man ay litaw, ang singaw ng hilaw ang tindi. Iaangat kita sa round 1. Pagbitaw dyan bigte. Ito yung battle na panalo ang lahat. Ikaw lang hindi. Ang ina. Galing. Sarap sana kung sinabayan ng lahat, no? Tangina. Damn. Galing ni Antonym, yo. Wow. Yung nanonood ka lang rebat, solid yun. Ano siya, magandang logic talaga siya, no? Yan. Parang merong gumagamit sa akin na angle na sa pagiging two-time champ ko na panayabang ko, ganun. Parang tangina. Diba? Kumbaga, hindi ka nga nakaisa eh. Diba? Tapos hindi mo ako hayaan magyabang sa pagiging two-time champ ko. Diba? Yung parang ganun. Parang ganun yung weight. Diba? Ganun yung pakiramdam. Para sa akin. Tapos yung gagawin kitang mananatili kang normal. Oo, yun. Solid yun. Tapos galing Germany, ako yung pasalubong niya na Holocaust. Putang ina. Tang ina. Seryoso pala to si Antonym na ganito? Fucking shit. Galing. Namamana. Tapos kung paano niya ginawang slanted yung namamana para
maging yun dalawa yung ibig sabihin, di ba? O at least open dun sa dalawa. Ewan ko kung tama ako, pero ganun ko siya naintindihan. So, astig effective na nakalusot siya. Kumbaga sa suntok, nakalusot yung suntok. Isa pa yung 101 Dalmatian English. Lusot pa rin. Tas yung digest niya na scheme, yun, parang mahigit 1 point yun. Solid yun. Marami siya sa loob nun na solid. Tas yung laro niya sa Freak Sanchez, Corina, layered siya gumawa ng isang scheme. Backless, God bless, heartless, barfest, harmless. Galing. Tapos yung ender, ikaw lang hindi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mga 15. Ganun. Galing. Solid si Antonym. Yun. Sensya na, ngayon lang kita napanood, pare. Kung napapanood mo to. Respect. Galing. Gay shit pa rin. O sige. Pag-usapan natin yung pagkasakal ko nung nakaraang pang-12 unang bersikulo. Kung saan talunan man ay kanila pa rin natandaan ang aking nagawang ukit at simbolo. Na di baling nalula sa unang pagtapak, basta di humupa ang dala mong tapang at bibitbitin pa sa muling pagsalang upang kumitil na merong kapansanan sa pag-iisip. Kasi sinong matino ang from PGT na naka-skinny jeans at makeup at bakas ang kanyang gender euphoria? Ngayon nasa battle rap at feeling maton, sinusubukang mabindang istorya. Bakla! PGT, parang gago to, nagsuot ng maluwag para itago ang tunay na pagkatao mo. Junior ka pa naman. Ikaw sana magkakalat ng lahi nyo kaso pagkantot sa'yo isang bangungot. Para sa kapwa lalaki mo rin pala ang lahat ng mga piyesa mong hugot. Kaya anong silbi ni Matina? Tagapagkilay mo. O yaraman ng blush o ng lipstick kapag naubusan, tangin ang tibay mo. Dito ka makikipagyabangan sa mundo ko wala kang ang matigas na tula, puro emote. Kaya hinanap ko husay na ito, pukin ang ina ang hirap, parang remote. Napilitang mag-rap, di naman MC. Kasi sinali ng amo. Pero iba pa rin ang tumutugma sa bulsa ng beat kesa sa saliw ng piano. Yung si Freak parang si J Skills eh. Yung kumbaga sarap pakinggan, pasok sa music, gano'n. Pero yung substance ng sa battle nila, kumbaga mas effective sa music kaysa sa battle. Gano'n. Sinasabi ko yun as someone na tinalo ni J Skills, di ba? Na natalo pa rin ako. Di ba? At least sa mata ng mga judge. Talo ako. Yun na yun. So natalo ako sa alam ko na mas effective sa music kaysa sa battle. Di ba? Kumbaga wala akong tinitake away kay J Skills, lalo na sa panahon ngayon, parang, di ba? Dati kung meron kaming konting rivalry dahil sa nag-battle kami 2 beses at naging highlight ng sabihin mong karera namin yung mga pagtatagpo namin na yun. Di ba? Kumbaga wala na akong kahit ano ngayon. Kumbaga nothing but respect. At least sinusubukan ko ibigay lagi sa lahat yun ngayon. So, gano'n. Pero yun din yung pakiramdam kay Freak na alam mo solid siya mag-rap. Gano'n. Pero parang mas effective sa kanta kaysa sa battle. So, siguro itong pagbabattle ginagamit niya talagang parang marketing, advertising niya na sa iba niyang ginagawa siguro, which is music. Ina-assume ko na gano'n. Pinanood ko performances mo. Ekspresyon ng tao masyadong nawindang. Para silang mga batang nonchalant na may Mobius syndrome.
But fuck crowd reactions, wala na akong pake, dyan ako napahamak. Ngayon ang bala, kaya manghamak. At wala mang pumansin, sa akin di lang matalim, diretso ang tarak. Isa to sa magiging koleksyon ko ng pagtitil that you can't escape. Saksihan niyo ako mang torture sa harap ng cam. You are now watching the Poughkeepsie tapes. Ako'y hindi tumigil na mag-explore para makachamba na umiscore. Mr. Long Bob na tirang baldog but will shake the rap game to its core. Matakot ka sa nananahimik lang pero nasa loob ang kulo. Na kapag sumabog ay parang bulkan at kayang magpalubog ng pulo. Pero walang gimmick o malamyang mga hirit para lamang matangkilik pagka nunay manahimik ka. At kung di ko man makabanding, mga legit sa aking surroundings, ako ay tatayo lang sa labas para mas matawag na outstanding. Pasensya, hindi ko ugali to at ang taong to'y ayokong saktan. Kaso yung huling 8 linyang sinabi ko ay ang kabaliktaran ni Antonio Batan. Wak! Yung eyeliner mo nabubura. So, yun nga, ganun din, parang first round, no? Maganda yung structure, maganda yung rap, pero yung laman ng mga sinabi niya, hindi masyado pang battle eh. Yeah. Parang mas solid siya. Alam mo, mas solid at mas magta-translate sa music. So, bigyan ko siya ng 1. Yung remote, pinuntusan ko yun. Pero, hindi. Sabihin na natin 3. Ang ganda ng mga rap eh. Yeah. Pati yung first round, lagyan natin ng plus. Yung mga flow, yung gano'n. Minsan, nagiging complex yung rhyming, gano'n. Tingnan natin round 2 ni Antonym. Yung eyeliner ko daw nabubura. Dila nito matabel. Oo, nabubura yung eyeliner ko pero yung sulat ko nasa papel. Kaya tang ina mo, freak. Pangalan mo pala Noel? Ako Junior, ito Noel. Nang ina pang 1950s eh, no? Siya daw si Noel. Pag binaliktad, Leon. Uy! Mot! Taga-Dasma pala to. Kalahi mo nga. Leon! Walang kaparis ang hayop! Sige sakay sa Noah's Ark. Ang kaso lang, gutom ang shark. Buong mundo ay Ocean Park. Mula sa skull hanggang sa tarsals, kalas-kalas, ganun ang art. At kung ito Napoleon, pues maiiwang Bonaparte. Sige, tawa lang ng tawa. Sa estilo kung hindi mo kayang maatim. Kahit humahan ng humahanga ka pa rin. Kaya huwag maghangin. Marahil mas matalim ang pangil na aking tatanggapin. Ang kaso, Mike Tyson kay Vincent Van Gogh, wala kang kakagatin. Ano na, freak? Sige, ikaw na yung old school. Ba't di mo man lang sinabi kung bakit bawat match, inspired ka ng sulsul walang yaka? Kinuha ka ni Arik kasi bawat batch required na may old school na kasama. Kaya teka freak, hold on. Mali si Einstein, Hawking, pati na si Newton. Nakakapag-time travel to sa past. Mali ang relative motion, yung matanda ngayon binata o Benjamin Button. Sa hanay ng mga young god, ako si Shanti. Yung pagka-G, GL. Hawak na gun, Gandhi. Pero bawat hit, Hitler. Ibang klase ang galing pagkat ang grade pang next door. Nag-elevate pa 8th floor. Oo, pinasok ko kultura mo kahit ang gate. Great Wall. Isang frustrated fame whore na na-persuade na mag-translate sa battle rap ng kanyang fake mentor. Ang state, vapor. This freak got rape at pinaframe ang face. Censored. Itong cancer makikimo, makikita na si Kiko at ang trait, Wextol. Ang kaso lang hinukay kung libingan mo ay straight. Earth score, but wait. There's more. Ang blade, Claymore. Kung may kabayong taong to, mas ma-afraid ka ngayong raid dahil crusade. Centaur, 4th battle in his lifetime. Di nag-upgrade, walang saysayang effort. Magagaya ka sa idol mong si Francis na mamamatay sa stage 4. Welcome sa impyerno. Tangina. Rest in peace sa ating master rapper, yo.
Tangina antonym to, solid. Si- ina, no? Yeah. Erno ko, freak. Lapnos-lapnos na siya. Tapos sa plus sa cross, ayos na boss taos sa Diyos Ama. Pangarap ko makita yung views, kapos bagkos, natusta ka. Di ka pa sikat sa Southeast Asia, boss. Malalaos ka na. Ano na, Rick? Kamusta na? Maling-mali ang husga niya. Ano na, freak, make him believe ngayon natatagos ka nga. Kung nasa dugo yung pagiging rapper, anemic na yung freak. Masdan niyo siyang naghihingalo. Hindi porket para sa'yo, ang sining na to ay para sa'yo na ang sining na to. Kaya nga nabigo pagkat, palpak, atwak, panggap, lang at ba't di mo tanggap? O spoken word artist pa nagsabi sa rapper na ganito mag-rap. Tambak! Don DeMarco. Galing. Sana mas mapanood ko pa si Antonym sa future, no? More battles, yo. Solid. Bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung nagustuhan ko mga puntos, pero puta siksik din sa rhyming, di ba? Kumbaga hindi lang siya 7. Sabihin mo na mga 9. You know? Hindi lang, pero just for the sake, di ba? Bonaparte scheme. Ganda na yun. Kung paano niya na paabot doon, no? Tapos yung wala kang kakagatin. Hindi ko alam ano ba si Van Gogh? Wala talagang tenga? Hindi ko gets, pero ang ganda nung kumbaga hotline. Ang ganda nung scheme, eh. Parang kahit hindi mo fully gets, mag-a-agree ka na lang, eh. Ganun, eh. So, ganun siya. Tapos yung hit sa Hitler. Although, syempre, wala naman sa ating sumasang-ayon kay Hitler, di ba? Pero kung paano niya nagamit yun, solid yun. Great Wall, kahit ang gate ay Great Wall. Stage 4. Tapos malalaos ka na. Tsaka yung ganito mag-rap. Ang ganda ng ender. Ang ganda ng mga ender ni Antonym, no? Alam mong mas pinag-aaralan niya yung ganon, yung positioning ng mga sinasabi. Ganon. Tangina kasi, kumbaga syempre, ako nung panahon na mas active ako, kumbaga mas caveman style, eh. 'Di ba? Kumbaga ito mas technician, eh. Yan, eh. Ganon, eh. Ang galing. Kumbaga parang suntukan ng primitibo dati na parang bang, bigay ka lang ng bigay lagi, di ba? Ito MMA type shit na, gano'n. Jeet Kune Do. Di ba? Ganyan na yung style ni Antonym. Basta wala kang bahid ng hip-hop! Di mo nga ata kilala si Tupac at Biggie. Halata namang dahil lang kay MZ kaya ka dito nakuha at napili. Kanta niyan, di kita tatantanan hanggang wala pang Pukin ang inang... That's why I'm so skeptical. For sure kaya mo gusto sa male-dominated league kasi nga homosexual. O di ba shoutout mo sa sunugan? Sa lahat ng mga pogi. Uy! Lade! Ako, from mixtape review ng website to third stage ng Flip Top Festival, ang mas may karapatang dumigma sa gitna than you, cause this is destinal. Ang Wu-Tang nga ay lumutang sa katauhan ni Freaky. Sa kanya si Didi. At kaklan ako ni Chemical Ali at Simon. Siya naman si Bibi. Ito'y nagpapakarustom kasi gustong makatungtong dun sa trono. And that's gandang hari. At Titi Hayaman at Titi Warek, though it's a pain in the ass, titiisin niya hanggat maaari.
Baklaan po. Kung si Tipsy di may time machine, si GL galing sa future, siya naman daw time traveler. Gago baka haper. Kasi patalon-talon ka lang sa iba't ibang platform parang kanta ko. Nasa Spotify nga pala ako, mga brother. At wala man akong million views tulad ng niyayabang mo, who cares kung nawarak naman? Kasi Judge Angel ng Got Talent, quote-unquote, ang ganda ng sinabi mo pero hindi ko siya nararamdaman. Poetry mong biglang nasunog after audition. Sa isang iglap, agad-ding naabo. Kumpara mo sa poetry kung nasa boom bap o trap at sa soundtripin pa ng aking apo. Horizon ko ay between underground at mainstream, kaya sinong mas balagbag sa atin? Ngayong ako ang lumalamon sa nag-reference, metaphor, simile ng mga pagkain. Pakbit ang puta. Pakbit daw eh. Ng mga pagkain. Ngayong ako ang lumalamon at nag-reference, metaphor, simile ng mga pagkain. Oo, magkabats tayo dito, pero hindi sa kultura. Agwat ay milya ng 90s golden era. Sa Gen Z, ganun na din sa postura. Bit-bit ko, galing ng mga tinalo mo. Kahit ikaw talaga ang na-overrun. Suot ko'y blazer na di tatablan. Mautal-utal man, this is over, man. Kaya Totoy, do your homework. Nang sa akin hindi ka madismaya. Ako mang titito dito sa pamangkin ni MR Industria. 11/22/88. Isinilang ang toothless na MC hanggang tuluyang nagkapangil. At naging King Ghidorah sa sino mang nagpapakagadzila kung umangil. Shenron nang matupad ko ang mga gusto at hangarin. Kaya nag-transform bilang Megatron na bakal na ang puso at damdamin. Singlaki at lakas ng mga tattoo ni Reka pag sinimulan niyang tawagin at magamit. At malasmag kung sumira ng stage na bumubuga ng apoy sa The Hobbit. Naisip ko lang, freak, gago ka. Kung ikaw yung 1988, ibig sabihin, nung namatay si Tupac, ilang taong ka, pare? Mga 8 years old, 9. Hindi mo rin naabutan si Tupac sa si Biggie. Pansin niyo ba yung references? Hindi yung nagkataon na ganon. Sadyang sa pagkakahimlay ay ngayon ang pagbangon ng dragon. Wow. Ikaw na, bagading. Foundation mo. Yun nga, shoutout kay Freak, no. Mahusay na rapper. Maganda ang matindi ang rap ability. Ganon. Ang MCing. Tingnan natin ang last round ni Antonym. To. Kilala ko si Tupac at si Biggie. Sino ba tinutukoy mong hindi ko kilala? Baka iba yun. Sarap ibaon. Alam ko nga nasa langit na sila eh, at ngayong gabi ihahatid kita doon. Meet up kayo ha. Round 3. May mga tulad ni Mirage na sa small room mas epektibo. May mga tulad ni Shaboy na mas pang big stage ang estilo. May mga tulad ni Katana, mapa-small room man o big stage ay palag saan mang duelo at may nag-iisa na freak na mahina sa pareho. Oo, nag-iisa ka freak. Ultimo si Vitrum, tulala. Hindi arok ang multi niya. Ultimo si Emar, hindi ka kaya na iduplika. Nag-iisang rapper ng ingay likha na walang bahid ng industriya. Oo, nag-iisa ka freak, kaya bugbog ka sa daan. Oo, nag-iisa ka freak, wala na tong masandalan. Oo, nag-iisa ka freak, dahil Diyos ko kung mamasdan. Kaya nag-iisa ka freak, walang gustong maging ganyan. Sige, ikaw na yung old school, kanina mo pa pinagsasabi. Kami yung DepEd, CHED at TESDA. Pag yung old school no improvement, di nabibigyang lisensya. Di ba old school, di ba new school ka rin nung nagsisimula ka? At yung new school ang nagme-maintain sa eskwelahang yung mga old school nagtayo. Balang araw may uusbong na bagong new school. Magiging old school na kami. Mas old school lang kayo.
Di ba? Kaya fuck you sa mga tulad mong nag-gatekeep na old school. Na tingin sa respeto ay abuloy. Pues ito pagalang sa kanya hanggang mukha di na matukoy. Wala kami kung wala kayo. Tama. Pero makikita nyo sa duloy, matagal nang wala tong hip-hop kung walang nagpapatuloy. Di ba? Kaya tuloy mo lang yung pagkatuto. Balang araw, magiging top tier ka. Yan. Hindi, medyo unclear ba? Pues ako na magtuturo, ngayon ka pa ba susuko? Dapat last year pa. Simulan natin ang outbreak. Chain reaction ko ay worldwide. Saksak sa left, right, saksak sa left, right, saksak sa left, right. Hanggang mamula kanyang likod, parang umapak lang sa brake light o brake light. Tatago sa speed of light ang uppercut dito sa crackhead. Nasa dark web, what I wanted, maghalo luhat, dugo hanggang tuluyang maging light red. Pero wait boss, sisipain pa ni Kratos. Kahit magdasal ng human rights, di ka masasalba ng Red Cross. Patayo kang hihiga, parang crossword lang yung tema. Ililibing ng alang repa, sasaksakin pa yung punyeta. Hanggang yung crossword maging word war, pabalik-balik yung lanseta. When I speak, that's it. PTSD tawag John Wick. Kahit ayaw sa digmaan ng kalaban mo ay war freak. Kaya freak, sino sa atin ang mas freak? Sa dami nung nasabi ko, sana pansin mo yung tahi. Mas maganda sa hobby mo. Mula sa outbreak, naging break light. Tapos light red, kaya be proud. Mula light red, naging red cross. Tapos crossword pa sa big crowd. Mula crossword, puntang word war, merong war freak man na in doubt. Mula war freak, balik outbreak, hanggang tuluyan ka mag-freak out. 4-bar setup ba in action? Kaya sa judges may deduction. Kakalawangin na yung train of thought at dahil yun sa chain reaction. Ang panapos ng Diyos, adios tapos. Kapos-kapos ka pa. Pag kinamos tapos-tabos, pasok sa bulsa pusta niya. Welcome sa impyerno. Ngayon nga natusta ka. Itinaob yung 3 round kahit magkarakrus ka pa. Kaluluwa na lamang yung freak. Magtatapos sa los kaya nga ginawa na kitang ghost freak para lang tumagos ka na. Di ba sarap ka na palayo? Bakit sa flip-top ka dumidikit? Kung sarap ka na pagastos, bakit sa flip-top ka nagtitipid? Kung sarap out of the box, pues sa flip-top ka masisilid. Kung sarap ka manamulat, pues sa flip-top ka napipikit. Alam nyo kung anong tumutugma? Sa Akon 16, big crowd. Antonym in, freak out time. Whew! Solid, Antonym. Walang gustong maging ganyan. Ang gandang ano nun. Tas kung walang nagpapatuloy, ano rin laging mas philosophical na yung ano niya na sa mas malaki, sa bigger picture niya dinali, no? Ang galing. Tas last year pa. Ang ganda rin kasi, ang gandang ipaalala sa lahat, sa nauna, sa nagtutuloy, di ba, na yun talaga yung katotohanan doon. Kanya nasa sa atin pare-parehas kung paano magiging mas maganda yung direksyon. Yan. Light red, chain reaction, galing. Tapos yung kahit magkarakrus ka na, tumagos ka na, nagtitipid, pipikit, ganyan, freak out. Yung ender niya parang something light na napanapos lang pero okay pa rin, effective pa rin. So clearly nakuha ni Antonym all 3 rounds para sa akin. At siguro siguro factor din dahil first time ko naparod si Antonym, so hindi ko alam kung na-expect. Tas si Freak naparod ko na dati.
Pero shoutout sa inyo parehas, pare. Respeto. Magaling kayo. Zoning 20, Antonym vs. Freak, mag-i-ace 1 beses para sa lang pareho. At ang boto ng Horado, 5-0, mag-i-ace tayo lahat para kay Antonym. Shoutout sa'yo. Thank you kay Boss Ari. Shoutout kay Kuya Darren, kay Ate Eka. Happy wedding kay JD at Mau. Happy wedding din kay Pat tsaka kay Ron. Kay Viades, kay Nomer, belated happy birthday kay RP, kay Team, kay Martin Naling at sa lahat ng mga sumusuporta mga taga-Patas na Kahoy. Peace out. Thank you, boss. Yo, lakas talaga ni Antonym, respeto talaga sa kanya. Pero salamat lagi, Flip Top, Boss Arik. Shoutout kay John Erwin Soltes, JR Pasco Garcia, Pongkoy Franco, Boying, Dudes Valenzuela, sa Romat, kay Pipes Lelis, Scream Aviador, Joven Niña, Nicky Alcantara, Blue Minded Clothing, Ricky Policarpio, Street Fame Clothing, Dep Alcantara, Astang Area, Tuper Peralta, at sa asawa rin ako, I love you. Yun, Vicente, round 1, binigay ko siya kay Antonym, then round 2, binigay ko naman siya kay Kuya Freak. Medyo nagustuhan ko yung performance nila parehas compared dun sa mga nakaraang performance nila. Pero yun, tingin ko mas nag-take over dito si Antonym. Kaya yun, 1 and 3 para kay Antonym. Round 2 kay Sir Freak. Mad props pa rin sa kanya. Congrats kay Antonym. Yo, Don Rafael, all 3 rounds binigay ko kay Antonym. Well, may mga rounds sa dikit tulad ng round 2. At kasi medyo mahaba yung round si Antonym. Pero kung ikakat man yung round si Antonym at pagpapantayin, lamang pa rin si Antonym sa internals, sa pagmamaximize ng references, and syempre sa rhymes. Tapos medyo may mga hindi clear na nabanggit si Freak, ganun, lalo ng round 1. Round 1 to 3 Antonym, pero close fight lang. Patay sila sa ano yun, pati sa rap skills, pati presence. Pero lumamang dito si Antonym sa haymakers talaga. Round 1, 2 malinaw kay Antonym. Round 3 sobrang dikit pero lamang gahigla si Antonym. So yun, all 3 rounds Antonym. Yo, Jamie Sykes Alonga po. Binoto ko all 3 rounds si Antonym. Ang ganda naman ng salpukan nila, old school versus new school. Napakita nila kung ano man yung top nila ipakita sa current generation nila. Pero mas napaboran ko lang talaga yung pinakita ni Antonym, yung base sa intricacies ng mga references din niya at paglalaro sa flow. Shoutout pa rin kay Freak, pero all 3 rounds Antonym. Candelabra, Garidel, binoto ko si Antonio Batan, si Antonym. First round kay Antonym, second and third medyo dikit na ako, parang nag-i-increase na ng intensity si Freak. Pero I will still give the second and third round kay Antonio Batan. Siguro sa versatility ng angle, tapos mga elements na pinakita niya sa battle rap. Pero props kay Freak, sobrang solid yung presence niya, yung character. Pero boto ko Antonym. Sobrang solid ng battle rap sa Pilipinas. Ayun, sobrang solid. So yung in-expect ko na ipapakita ni Antonym, napakita niya talaga. Sobrang binakbakan niya talaga ako doon. Pero ako kasi personally, ang goal ko lang naman is makapag-perform ng maayos, maitawid lang tong buong 3 rounds ko ngayong gabi bilang bawi sa nakaraang pagdadapa. So ayun, sobrang saya ng kaluluwa ko ngayong gabi. Ako hindi tumigil na mag-explore para makachamba na umiscore. Mr. Long Bob na tirang baldog but will shake the rap game to its core. Matakot ka sa nananahimik lang pero nasa loob ang kulo. Na kapag sumabog ay parang bulkan at kayang magpalubog ng pulo. Pero walang gimmick o malamyang mga hirit para lamang matang hilik pagka nunay manahimik ka! Feeling ko yung pinaka tumatak para sa akin doon na yung pagsasabi rin niya ni Freak na old school siya at hindi ako pasok sa culture since ako ay mula sa ibang art form. Pero maganda rin kasi tamang-tama yung pagkakalatag ko rin ng sulat ko kasi somehow ganun din yung topic na gusto kong itackle dito about sa old school at new school na hindi naman talaga dapat nag-aawayan. Yun. Di ba sa rap ka na palayo? Bakit sa flip top ka dumidikit? Kung sa rap ka na pagastos, bakit sa flip top ka nagtitipid? Kung sa rap out of the box, pues sa flip top ka masisilid. Kung sa rap ka manamulat, pues sa flip top ka napipikit. Alam nyo kung ano tumutugma? Sa Ahon 16, big crowd. Antonym in, Freak out.
Yun, syempre music pa rin. Lagi pa rin ako nasa studio kapag day off, bukod sa day job. So, nasa YouTube ako, subscribe kayo. Nasa Spotify din, sa lahat ng digital platforms. So, may mga music time pa parating, singles every month hopefully. Kayanin natin yun, hopefully every month na release. Yun, ngayon ako ay nagbabalak maglabas ng libro. Sana ay ma-release ko siya this 2025 or early next year. Music, album, iniisip ko pa kung ang una kong ilalabas ay spoken word album or rap album or love song na album. Kasi maraming naka-imbak pero hindi mapagtuunan pa ng panahon ngayon lahat. So Rap isa-isahin album, natin. yo. Rap album. Kung meron man na sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyo. Appreciate ko kayong lahat. Pero ang tuloy-tuloy natin suportahan is syempre yung Liga, Flip Top, live or sa YouTube, sa uploads, Flip Top till infinity. So, maraming salamat sa inyo lahat. Yun, shoutout sa mga tropa kong mga taga-Mataas na Kahoy, sa Labo Amaya, sa lagi kong pinagkakapihan dyan para makapagsulat ng maayos. Sa mga tropa ko, sina RP, si Tim, si Pat, si Ron, na ikakasal na yung dalawang yon, si Tim, si Viades, si Nomer, si JD, tsaka si Mau na ikakasal na rin. Sa lahat ng mga tropa kong palaging sumusuporta sa akin, sa La Purisima, sa school ko ngayon, sa San Pablo, maraming salamat sa inyo lahat. Nice. Sobrang solid na nangyayari sa battle rap. Hindi lang sa Flip Top basta yung battle rap sa Pilipinas. Kasi isipin mo kung gaano ka-connected ang mga rappers ngayon. Alam natin na nag-i-exist ang bawat isa. Na bago mag-Flip Top, hindi ganun. Meron lang ilang taong kumbaga mas active sa eksena and then kanya-kanya na lahat. Ganun. Diba? Ngayon, iba konektado lahat. Kilala mo yung taga-ganyan, kilala mo yung taga-ganon, kilala mo yung taga-ganyan. Sobrang astig. So, shoutout sa lahat, no? Sa Flip Top, sa Sunugan, sa Motus, sa Pulo, sa Floodway, sa Rap Lines, sa Rapolo, sa Gerahay Letra. Ang dami. Diba? Tas laging may connection papunta sa kung kahit saan dun. Konektado yung mga yun. Diba? Sobrang sobrang astig. So, shoutout sa lahat ng konektado yun. So, shoutout sa lahat ng yun. Shoutout sa inyo yun. Yun lang. Solid na battle. Solid. Saludo Antonym tsaka Freak. Pero solid Antonym, solid ka. Yun. Salamat sa oras. Kung di ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na yo. Patasismo dito sa YouTube. Yun lang. Peace sa lahat.